we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Kusog nga hangin ug ulan na sinati sa Surigao City epekto sa bagyong Aghon. Mga nagpuyo duol sa kasapaan sa Davao Region gipaigmat sa posibleng pagbaha. DPWH 9 gipaspasan ang deklaging sa mga suba. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay Maa sa Davao City. Cyril Chavez na gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Mas may kusog pa ang bagyong Aghon samtang naglihok sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulhing nasiplatan ang sentro sa bagyong Aghon sa gilayong 135 kilometers east-northeast sa Hinatuan, Surigao del Sur. Base sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa pipila ka bahin sa Bicol Region, pipila ka bahin sa Samar ug Leyte Provinces ug Caraga Region. Sa latest forecast track, gipaabot nga padayon kining maglihok pa west-northwest o northwestward sa mga musunod nga oras hangtod sa moduol sa Eastern Visayas kung asa kini posibleng maglandfall. Samtang naglihok sa sulod sa PAR, mukusog pa ang bagyo ug posibleng moabot sa tropical storm o typhoon category. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang tibuok Mindanao kung asa posible ang heavy to intense rains. Busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide, mga kapuso. Nabati sa Surigao City ang gikusgon sa bagyong Aghon kaganinang kadlawon. Atong sayro ng detalye niini sa report ni Argil Relator nga live manukad sa Surigao City. Argil. Sara, tama ka na sinatigay na to mismo dinhi sa Surigao City kaganihang kadlawon ang pagbunok sa ulan ingon man ang kakusog sa paghapak sa hangin. Kini human gideklara na sab sa Pag-asa nga usa na ka bagyo ang ginabantayan nato nga low pressure area. Maayo na lang Sara kay wala kini nilungtad og dugay. Alas 4:45 kaganinang kadlawon, dihang kalit lang nga miulan sa Surigao City. Wala magdugay. Kalit lang nga mibunok ang ulan inubanan sa kusog nga hangin. Kining estante nga anaa sa Surigao City Boulevard natumba paingon sa nakaparadang sakyanan tungod sa kakusog sa hangin. Taod-taod sab nga nag-brown out. Mga isla sa Siargao ingon man lanawan ang kuryente. Mga kapuso, nawan ang kuryente. Una pa man kini, alas 2 sa kadlawon, gireklara na sa Pag-asa nga hingpit na nga nahimong bagyo ang ginabantayang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga ginganlang Aghon. Gipailawom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Pag-asa ang Siargao, Dinagat ug Bukas Grande Islands, lakip ang Eastern Samar. Nagpatuman ang Coast Guard Surigao del Norte og temporaryong suspensyon sa biyahe sa mga gagmay sakayang pandagat gikan sa mainland Surigao padulong sa maong mga areas. Busa, tanggong una ang mga lansya sa Surigao City Boulevard. Ang pamilya ni Marilyn nga gikan pa og Danao, Cebu, magbakasyon unta sa Dinagat Islands. Apan kusog na ang ulan ug hangin diyang naabot sila sa Surigao City. Suroy, bakasyon, island hopping. Di ka nang nagsakay naming barko nga
nakahibaw mi na low pressure. So, pero tutuloy pa rin kayo. Tutuloy, sayang ang kuan, sayang amo ang kanang gipang reserve. Sa monitoring sa Surigao CDRMO, walay natalang mga barangay nga gibaha ato sa pagbunok sa ulan sang litula sab kini nagdugay. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So tiningnan po namin yung mga flood prone areas, landslide prone areas. So far negative naman po. Nalatag na sab ang mga plano o galing doon ay mahitabong pagbaha. At saka naka-ready naman po din lahat ng mga resources po natin ng CDRR para in case na may mga responses po tayong gagawin. Sara, sa karon nakasinatig hapon kita og kusog nga hangin dinhi sa Surigao City Boulevard ingon man pag-ulan apan dili kini pareho kagikusgon sa kaganihang buntag. Sumala sa latest bulletin ni pag-ula sa Pag-asa, gisaka na sab sa tropical cyclone wind signal number 1 gawas sa Surigao del Norte ang mga lugar sa Surigao del Sur, ang lugar sa Agusan del Sur lakip na gikan sa Sibagat, Bayugan, Prosperidad, San Francisco, sa Rosario, sa Trento ug Bunawan lakip sab ang mga lugar sa Agusan del Norte. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Argil Relator. Karong ana dool sa sidlakad nga bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur ang Tropical Depression Aghon. Gipaigmat sa otoridad ang mga residente nga nagpuyo dool sa sapa sa Davao Region. Base sa advisory sa Pag-asa nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, posible kuno ang baha nga hatod sa ulan nga epekto sa bagyong Aghon. Tungod niini, ipaalerto sa otoridad ang mga residente nga nagpuyo dool sa kasapaan sa Davao City, partikular sa dool nga mga sapa sa Lasang, Bunawan, Matina, Talomo, Lipadas, Tagulaya, Sibulan, Digos ug Panada sa Davao del Sur, hasta na sa Katiil, Baganga, Caraga ug Manay sa Davao Oriental, Tagum, Libuganon, Tuganay ug Saog sa Davao del Norte, Matiaw ug Iho sa Davao de Oro ug mga nag-unang suba sa Malita, Davao Occidental. Sumala pa ni Jojo Tabuklaon, weather observer sa Pag-asa Davao, nga posibleng makasinati og panalag sa pagdag-om, katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog ang Davao Region karong adlaw tungod sa epekto sa bagyong Aghon. Mas pakusgan matud pa sa Davao City Economic Enterprise Office ang pagbantay sa mga mamaligyaay nga anaagawas sa Agdao Public Market sa Davao City. Ari ang report ni Jandy Esteban. Giaksyonan na matud pa sa Davao City Economic Enterprises Office ang problema sa mga vendors sa Agdao Public Market, kalabot sa mga namaligya gawas sa palengke nga wala gabayad og pwesto kay kini usab daw ang rason nganong wala nakaayoy mamalit sa palengke. Ang mga baligya sa gawas mas barato manggod, itandi sa sulod sa palengke mismo kay gabayad sila renta maong dunay gamay patong sa mga baligya. Wala na to ilang mga competitors sa katong nasa dalan o kung makabisita mo. Mao ganitong uban po nitong sa second floor katong mga space gani sa Agdao na palengke. Dito po sila ginapatinda para mas mudagsa pa yun ang mga mamalingkihay sa Agdao na palengke. Apan parayon daw gihapon ang problema sa kadelikado tungod sa danlog nga salog sa palengke sumala sa mga vendors. Ang karon mingaw gyud siya kay ang mga tawo mo gud expect mo gud nga mahal ang baligya diri kay bago ang palengke nya. Isa pa ilang rason danlog daw ang kanang flooring daw namo. Usa sa mga reklamo po dinhi sa Agdao Public Market ning ilahang salog kay danlog kayo. Gani kining ilahang drainage kung mag high tide ang dagat mulapaw mo nang magbasa na dinhi mo nang ginahimo sa mga vendors dinhi matag karon ug unya ilahan nang ginamapan aron dili na magdanlog ang salog. Tubag sa City Economic Enterprises. Alayon na pod mi sa DPWH ug ang ilang contractor at the end of this month mag-feedback po sila unsa tong ilahang mga na-rectify na mga inaton mga issue. Pero sa level sa mo sa economic enterprise, ako lang ginaingnan amo mga cleaners na mo station yun sila para i-ensure na dili basa ang salog. Samtang ang pipila ka vegetable vendors dinhi una sa dry goods section na kapwesto. Samtang gina-construct pa ang building kung asa dapat sila mo pwesto. Kada alas 3 magnaog mi and then pag alas 8 sa buntag manaka na pud mi. Kanang sa alas sa kuan daghan na customer ana mo na manaw mo. Kay ting pamalingki naman ang alas 3 sa hapon.
Sumala sa buhatan, gipwesto na lang una ang mga fruit ug vegetable vendors sa kilid sa palengke aron matigom. Ginahulat na lang usab nila ang ordinansa kalabot sa commercial spaces ug function hall aron maaghat ang daghan pang mamalitay. Gihangyo usab ni Councilor Javi Campos ang ubang komitiba nga lantawon ang problema. Kini human giingong sobra gatos ka vendors sa Agdao ang miundang na sa pagpamaligya tungod sa gamay nga kita. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Girelieve sa pwesto ang City Director sa Davao City Police Office. Gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga gi-relieve sa pwesto si Police Colonel Richard Badang ang 2 ka bulan pa lang nga City Director sa Davao City Police Office. Kabahin matud pa kini sa investigasyon sa Regional Internal Affairs Service Davao Region. May tungod sa gilusad nga anti-illegal drug operations kun asa 7 ka suspek ang napatay sa kapulisan nga matud pa misukol sa otoridad niadtong March 23 to 26. Sumala sa PRO 11 ang pag-relieve sa pwesto gihimo aron dili makaimpluwensya sa nagpadayong investigasyon. Si Police Colonel Rolindo Sugilon ang muhulip kang Badang nga si Sugilon ang Deputy Regional Director for Operations sa PRO 11. Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sulod sa usa ka balay sa Zamboanga City. Nakaalerto si Efren Mamak. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangawat sa usa ka balay sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City kadlawon niadtong May 14. Makita kining lalaki nga nakahukas og nagsuot og face mask nga migawas sa balay nga nagbitbit og puti nga plastic bag og speaker. Migawas kini sa gate og taod-taod. Mibalik na sab og sulod sa balay kung asa nagsuot na kini og itom nga sanina og nagkalo. Sa laing anggulo sa video, makita ang pagkuha niini sa usa ka flat screen TV nga hinay-hinay niini nga gigawas sa maong balay. Taod-taod, misa ka kini sa second floor sa balay dala ang dako nga plastic bag ug daw dunay gipangita. Munaog na unta kini apan mibalik og miadto dapit sa usa ka kwarto. Minaog kini nga gipandong ang dala nga plastic bag. Sa laing anggulo na sab makita ang pagdiretso niini sa kusina og dunay gikuha sa ubos sa counter table ug padayong nangita og makuha pa. Sumala sa tag-iya sa balay nga usa ka OFW, gikuha sab sa suspect ang iyang blender ug ubang grocery items. Miagi daw ang kawatan sa likod nga bahin sa ilang balay dayon misulod sa bintana nga nalimtan og sira sa iyang kasambahay. Pag abot na ako gikan sa abroad mo to nga gi-check na ko ang CCTV. Dayon gipatawag gyapon nako ang pulis, ipaadto nako sa balay para mahimuan nila og file atong tawana o unsa ba. Gibana-bana ang moabot kuno sa 65,000 pesos ang kantidad sa mga kinawat ilabi na ang TV. Hinuon nabawi sa tag-iya ang iyang kinawat nga TV adlawng Huwebes diyang na-recover niya kini sa usa ka panimalay sa barangay Canelar nga gituo ang gibaligyaan sa kawatan. Nakigtambayayong na ang kapulisan lakip ang barangay council sa Santa Maria alang sa pag-identify sa mga suspect. Gibutyag sab sa barangay nga dili lang kini ang higayon nga dunay nahitabong pagpangawat sa lugar. Abla kami na di amon mga residente, debit kami gat sila, kini gat precaution pati asigura gayot na deha gayot seraw gada dila mga kasa. Patang coordinate kasi kita pirmi na pulis. So espresso gat syempre na di amon gad mga tanod. Tanod amo gad ang batusaligad na area. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Libuan ka mga benepisyaryo ang nahatagan og Certificate of Land Ownership ug e-title sa Soxargen ug Zamboanga Peninsula Regions. Atong sa ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Sara sa pagbisita ni President Bongbong Marcos Jr. sa Coronadal City ug Dipolog City, libuan ka mga benepisyaryo ang manag-iya na sa ilang yuta nga giatiman. Pinagi sa distribution sa Certificate of Land Ownership ug e-title. Gipangunahan ni President Bongbong Marcos ang distribution sa Certificates of Land Ownership ug e-title sa 4,271 agrarian reform beneficiaries gikan sa managlahing lugar sa Soxargen Region.
Ana kini sa halos 6,000 nga ektaryang yuta. Sagad sa mga benepisyaryo ang naghulat sa dugay nga panahon nga ma-award kanila ang titulo sa yuta. Buot sab sa Pangulo nga mapaubsan ang transport cost aron dali nga mabiyahe ang mga produkto ug dili kini mga daot. Lakip na sa mga farm-to-market roads ug agricultural ports. Importante sab ang paghiusa sa gobyerno ug pribadong sektor alang sa ikalambo sa natad sa agrikultura sa nasod. Hindi natin na ipagsama ang private sector at saka yung gobyerno. Kasi ang private sector, yung contract farming, maganda rin yun. May kontrata siya ng contract farming, hindi talaga niya ipagbibili lupa. At gagamitin talaga nila dahil may kita sila. May bisita sab sa Dipolog City, Zamboanga del Norte si Presidente Marcos ug nang apod-apod sab og kapin 4,000 ka land titles ngadto sa mga benepisyaryo sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Lakip na sab ang pangapod-apod sa 15.7 million pesos nga balor sa farm machineries ug mga ekipo. Gikalipay kini ni Tatay Ramon Siocon nga 75 anyos na ug 44 ka tuig nang gipaabot ang kaugalingong titulo niini sa yuta. Sa una, dili ako yuta, dumala ko yuta. Ako tigulang na, para na sa mga anak, mga apo. Sara nagsaad ang pamahalaan nga ma-award ang 1 bilyon nga titulo ngadto sa mga benepisyaryo una mahuman ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sara. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil. Giangkon sa Davao Light and Power Company nga kapin 3,000 lang ang naka-apply alang sa Lifeline Rate Subsidy o diskwento sa singil sa kuryente alang sa mga kabus. Sa pakikinabi sa GMA Super Radyo Davao, kang Fermin Idilion ang head sa Reputation and Enhancement Division sa DLPC. Base sa datos sa ilang buhatan, anaalang si kapin 3,100 ang nag-apply aron mo avail sa Lifeline Rate Subsidy. Mamahimong makapahimulos ni ide ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o uban pang mga kabus. Sumala pa, usa sa ginalantaw nga hinungdan nganong ubos pa ang ihap sa mga nag-avail ni ini. Kaya ang ubang qualified nga makabenepisyo dili makaadto sa service center o sa mga site sa DLPC. Posible sab daw nga daghan ang mga nagrenta lang og balay o wala nakakuha og authorization gikan sa tag-iya aron maka-apply sa subsidiya. Giablihan na ang 11 crematorium sa Zamboanga City nga mitanyag sa publiko og libreng cremation services sa karon. Pwede nang magamit ang 146 square meters nga city-owned crematorium sa Zamboanga City. Human kini formal nang giablihan sa publiko. Nahimutang kini dapit sa usa ka public cemetery sa Barangay Mampang. Nagkantidad kini og halos 30 million pesos ug gisugdan pagtukod niadtong November 1, 2021. Sumala sa City Health Office, nahimong operational na ang maong crematorium nga labing una sa syudad human na kompleto ang mga gikinahanglang rekisitos. Matod sa Zamboanga City LGU nga libre pa sa pagkakaroon ang cremation services niini sanglit ginatuki pa sa City Council ang ordinansa nga mag-regulate sa maong operasyon. Sa Philippine Experience 2024 program sa DOT, lakip sa nakabenepisyo ang mga tribal entrepreneur sa probinsya sa Bukidnon. Nakumatod pa ang ilang kalipay nga na-promote ang ilang mga produkto. Ang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James. Yes, Cyril, dako ang pasalamat sa mga tribo dinhi sa Bukidnon karon nga mas naila na sila ug nagpasabot sab niini nga mas moabunda na ang halin sa ilang mga produkto. Sa ikaduhang adlaw sa North Main Philippine Experience 2024 gibisita sa Department of Tourism ang heritage ug cultural sites. Lakip na sab ang tourist destination sa Malaybalay City ug Valencia City sa Bukidnon. Dinhi misugat sa mga bisita ang kaanyag sa 7 ka mga tribo nga nagpalibot sa probinsya sa Bukidnon. Gipasigarbo sab sa mga tribo ang ilang locally produced products and delicacies. Ang higaunon tribe Sudsud Weaver nga si Eva Bahalay napahuman na kuno ang iyang mga anak sa pag-eskwela sukad mitaas ang demand sa ilang produktong banig, bags ug mga kalo. Sumala ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco nga panahon na para ipaila-ila sa tibuok kalibutan ang Mindanao. Nag-enjoy sab sa paglibot sa Cagayan de Oro City ug Bukidnon ang Deputy Chief of Missions sa Konsulada sa Malaysia ug ang Honorary Consul sa nasod Austria. Cyril, sumala sa DOT nga lauman pa kuno ang sunod-sunod
nga Philippine Experience Program sa ilang ahensya sa musunod nga mga adlaw. Cyril? Daghang salamat, James Paulo Yap. Ginatuna na sa Office of Civil Defense Region 11 ang pagpatukod og evacuation centers alang sa mga hayop isip pagpangandam sa La Nina. Gibutiag sa OCD Region 11 ngadto sa GMA Super Radio Davao nga ginatunan karon sa ilang buhatan ang pagpatukod og evacuation centers alang sa mga hayop sama sa baka, kabaw, kanding ug uban pa isip pagpangandam sa panahon sa La Nina. Sumala ni Ednar Dayang Hirag, ang Regional Director sa Office of Civil Defense 11, base sa ilang mga pagtuon, usa sa mga rason nga magbagahi ang tao nga mutuman sa preemptive evacuation kay walay mobantay sa ilang mga hayop. Busa ginatun-an na sa ahensya kauban ng ubang lokal nga kagamhanan ang paggahin og lugar din mamahimong dalahon sa mga tao ang ilang mga hayop panahon nga dunay kalamidad. Samtang gisiguro sa opisyal nga hugot ang koordinasyon sa OCD-11 pag-asa uban pang mga ahensya sa gobyerno ug lokal nga panggamhanan sa pagmonitor sa lakat sa panahon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Inapaspasada sa DPWH Region 9 ang declogging operation sa mga suba sa Zamboanga City isip pagpangandam alang sa umaabot nga La Nina. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakasentro na ang Department of Public Works and Highways Region 9 sa desilting o declogging operation sa mga suba sa Barangay Tugbungan nga bahin sa kinadakuang suba nga Tumaga River sa Zamboanga City. Gisugdan ang operasyon niadtong bulan sa Pebrero ning tuiga. Sumala sa DPWH 9, ginatanggal nila mga napundong lapok ug basura sa suba nga mo'y nanggabara sa pag-agi sa tubig. Gipasabot sa ahensya nga gawas sa ginahimong riprap o flood control project ang maong declogging operation, usa ka emergency response sa Zamboanga City LGU isip pagpangandam sa umaabot nga La Nina nga posibleng magdala na sab og pagbaha sa syudad. Purposely ginagawa natin para ma-increase lang yung capacity ng river natin to hold volume of flood. Such a way na kahit papaano ma-minimize natin yung impact magiging sanhin nitong flooding na to at magkaroon ng uniform flow papunta sa bukana. Ang maong declogging operation gikalipay sa mga residente kinsa nabahaan kaniadto gumikan sa paglapaw sa tubig baha sa mong suba. Karon wala may problema kay kuha naman yung mga yuta. Piri. Dako na kayong tabang. Gibana-bana nga na sa 120 to 180 cubic meters of spoil ang makuha sa maong desilting operation kung asa sagad niini mga basura nga nagikan pa kuno sa mga kabalayan. Busa mao kini ang panawagan sa maong buhatan. Kooperasyon lang po, tulungan lang po sana tayo at saka disiplina lang po sa pagtatapon ng mga basura yun. Doon na sa ginahimong declogging operation sa mga creek duol sa Zamboanga International Airport. Kini aron malikay nga mabahaan na sab ang runway sa maong airport. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Laing 200 ka mga estudyante sa elementarya sa Davao City ang nakabenepisyo sa libreng prescription eyeglasses gikan sa GMA Super Radio Davao ug pribadong grupo. Ang 200 ka mga estudyante nga gikan sa Kabonbon Elementary School ug Carmen Integrated School sa Davao City. Ang proyektong Better Vision for Better Education Project sa pakigtambayayong sa Latter-day Saint Charities ug DepEd Davao City Division Office Health and Nutrition Section ug pribadong individual. Gipaygan ang pagapod-apod sa libreng antipara sa Media Center sa Davao City DepEd Division Office sa Quirino ning siyudad sa Davao. Mapasalamaton si Rosita Largo, ang Head Teacher 2 sa Kabonbon Elementary School, sa mga organisasyon nga naghatag sa mong atipara. Lakip si Robert Ariate, ang Principal sa Carmen Integrated School, sanglit dako ang matabang niini ngadto sa mga estudyante sa ilang tulunghaan. Dakpan nato sa bypass operation ang usa ka senior citizen nga kanhi pulis sa Barangay Los Amigos sa Tugbok District sa Davao City. Sumala pa ni Police Major Mark Culasti, ang hepe sa Los Amigos PNP, sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao nga nanukad ang operasyon human gitudlo ang suspect nga mo'y source sa laing illegal drugs nga ilang nadakpan. Positibo kuno nga napalitan ang suspect og usa ka pakete sa gituang shabu ug laing tulo ka dagkong pakete nga nagkantidad og kapin 1 million pesos.
Gilimod matud pa sa sospek ang pasangil. Wala na sab kini milwat og pahayag sa GMA Super Radio Davao. Nasayran nga kanhi pulis ang sospek apan natanggal kini sa organisasyon. Presyo sa pipila kalamas o gulay sa General Santos City kamatikdan ang pagsaka. Ani report ni Jestody Humamil. Sayo nga namalengke og lamas o gulay dinhi sa bagsakan sa General Santos City si Joe Lucas. Apan tingi-tingi lang daw una ang iyang gipamalit kay misaka ang presyo sa pipila ni ini. Ikutin mo muna ito tapos kung pinakamura yan ang bilin mo. Para tama-tama lang sa pamilya, kailangan konti-konti lang para maubos mo. Gani ang luya nga kanhi 150 pesos per kilo. Karon, ana-ana sa 220 pesos ang kilo. Sumala sa ubang manindahay, usa sa mga rason ni ini ang pag-ubos sa supply sa luya gikan sa kasikbit nga lugar. Gani gikan pa sa Manila ang baligyang luya ni Roby Apolonio. Pero daghang pagyapan ang kapalit ng luya. Naubos yun siya, sir. Sa laing lugar naman gud ginako dati sa Maasim man. Sa Manila, gikan nga Manila akong luya, horot na ilang tanumbag. Bisa kasab ang presyo sa okra og 10 pesos ang kilo, nga gikan sa 70 pesos. Karon, ana-ana kini sa 80 pesos per kilo. Misa kasab ang presyo sa kalabasa nga kanhi 25 pesos matag kilo, nga karon ana-ana sa 30 pesos. Hinoon nagpabilin ang presyo sa ubang mga lamas sama sa Bombay nga naalang sa 90 hangtod 100 pesos ang kilo ug ahos nga 140 pesos ang kilo. Busa ang ubang karinderya, may pasaka sa presyo sa ilang sudan tungod sa taas nga presyo sa lamas ug gulay. Okay ra pod na murag nakasabot na lang pod sila. Pero nadyo iban reklamo kay mahal na. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Hingpit nang ipatuman ang clearing operation sa bangkeron sa Davao City karong Hunyo 1 aron malimpyo ang kalsada sa lugar. Ani report ni John D. Esteban. May muntag sa tanano, may muntag ni Soroy na sa Tadre kay tungod sa pagpaymangno nahapit ng atong May 31. So by June 1, ipatigayon na nato ang atong pag-implementar sumala sa atong gipresentar sa inyo nga plano. Mismong si Davao City Transport and Traffic Management Office Head, retired Colonel Junicio Abude, ang nangunay sa pagrekorida sa bangkeruhan sa Barangay 5A Davao City gamit ang megaphone. Kini sa pakigalayon sa Ancillary Services Unit ug Davao City Economic Enterprise Office. Gipahimangnuan sa City TMO ang mga mamaligaay nga naglaray sa karsada nga sa June 1 na ipatuman ang clearing operation batok sa mga milapas sa 1/3, 2/3 policy. Kini nga polisiya subay sa executive order nga dugay nang ginapatuman. 1/3 sa sidewalk ang alang sa mga vendors, samtang 2/3 alang sa mga mangagi o pedestrian. Kay kining kalsada mo para man sa mga tanawang mga sakyanan kana. Kini loading bay man ni. Gikan dito sa kanto loading bay na siya. Asa mo karon mo hunong ang mga pasahero? Katambaya yung usab nila sa pagpatuman sa polisiya ang barangay. Ever nga unsay mga implementasyon gikan sa syudad sa Davao, ang barangay mo suporta kung unsa ang ilahang dapat buhaton diri sa pagpahapsay sa palengke para makagain ta og ganang maayong panginabuhian diri sa barangay 5A Bangkeron. Kining yellow box o loading area sa Marfori Street nalukop na sa mga display nga baligya. Kami gamayng luna atras dire para makatinda po may gamay bahalag tagalan may oras. Ko sir, pwede sir bisag isa lang kalinya ako pangayoon sir nga makadisplay lang ko na lang ko ibuhis kong pamilya ug makamya sa maintenance. Tanjo ko ni Mio kung may kaluoy si Mio na magtabangan ta mi sa problema. Hawanan sab sa City TMO ni Posada Street. Diri ang parking. Parking po ni. Diri ang parking kini open na ni siya. Kay four wheels naman ang atong parking. Sumala ni Abude, ibalhin sila dinhi sa building sa May Rasay Street. Aron daw mahanay. Pero sumala sa mga vendors, muhinay ang palit kung dinhi sila ipwesto kay mahal daw ang renta. Dili ginapino nga barato ra. Pila na nakatuig din na pila na ka dekada ang nagdaninda din na wa kaagwanta. Kay mo na ba sa kaon sa customer nga sa taas? Ito sa gara ba maninday ng palengke mga senior pasakon dito. Hinuon ang ubang vendors andam mutuman. Andam mami ma'am sa 31 mamalaman mis diri sa ani dire. 3 to 3 naman. Okay ra sa inyo? Okay na. Mas maayo para wala ang kwan. Mga traffic. Lisod ba kayo iagi dire? Lisod kayo, traffic kayo. Karon luwag-luwag na. Luwag na. Okay na kayo. Kay para Pero wala na sigabal. Karon pa lang, gipamutangan na og signage ang pipila kadalan sa bangkerohan kung asa bawal ang mga vendor.
Sumala sa City TMO nga ikapila na nila gipulong ang mga vendor aron mapasabot kanila nganong kinahanglang ipatuman ang maong pulisiya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Naalarma karon ubang residente sa Zamboanga City tungod sa pipila ka insidente sa basag kotse modus. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Sa post sa usa ka netizen kinsa wala na nagpaila, gipadayag niini ang sitwasyon sa iyang sakyanan nga nakaparada gawas lang sa ilang balay sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Base sa iyang post, dihang musakay na unta siya sa iyang sakyanan, nakurat siya nga nabuak na ang bintana sa passenger seat. Nawala ang chandeliers nga anaa sa sulod sa iyang sakyanan nga iya untang dalon sa iyang shop. Lakip mga samin, branded perfumes ug uban pa. Sa laing post sa usasab ka netizen, nabuak sab ang bintana sa driver's seat sa sakyanan nga nakaparada sa Central Business District ning syudad alas 4 sa hapon niadtong Martes. Buti na lang wala akong dalang very valuable things like laptop. Ang nakuha lang niya sa akin yung power bank. Kinuha din niya yung slippers ko and eco bag. Parang konti lang may alam na nangyayari yan dito. Nag-post ako para malaman nila na even in broad daylight, ganun na ang pwede mangyari. Ang duha ka netizen, biktima sa basag kotse modus sa syudad. Hinuon, gireport na nila kini ngadto sa kapulisan. Sa tala sa Zamboanga City Police Station 11, adunay 5 ka insidente sa basag kotse modus sulod lang sa usa ka adlaw niadtong Martes. Nakurat sab kuno sila sa kalit nga pag-atake sa mga miyembro sa gingong basag kotse gang. Hinuon, aduna sila'y nadakpan sama niining 34 anyos nga lalaki kinsa naaktuhang nagbasag kotse. Pagbabasag po ng kotse, masasabi po natin isang modus nila yon sa pagnanakaw. Inaalam po natin kung sino pa ang mga posibleng involved sa ganitong incident. Pero as of now, we can guarantee na those person responsible doon sa insidente na yon ay nasa custody na po natin. Sumala sa kapulisan, mas gipahugtan kuno nila ang seguridad pinaagi sa pagkatag og mga personahe didto sa Central Business District kung asa sagad mahitabo ang maong modus. Apan panawagan sab karon sa kapulisan nga mas maayong iparada ang mga sakyanan kung asa aduna gayoy mobantay og siguruhon nga walay mga importanteng gamit sulod sa ilang sakyanan. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Alang sa mga nangita og food trip karong weekend, ablihan na ugma ang Carmen Night Market sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Makita na ang markings nga giandam sa mga personahe sa City Economic Enterprises and Business Development o CEED aron maplastar ang mga vendor sa ablihan nga Carmen Night Market sa Ipil Street sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City karong umaabot nga Sabado. Sumala sa Night Market Management Committee nga anaa sa sobra 300 ka ambulant vendors ang ilang maplastar sa Carmen Night Market. Kinikabahin gyapon sa nagpadayong Economic Recovery Program sa syudad. Matagaan o panginabuhian labi na sa kalisod karong panahon na nga gikan patas pandemic nya apil ni siyang programa sa RISE CDO. Sa muning sa Economic Recovery gibali sa ato mga igsuon nga mga kabus. Nagkadaya mga produkto ang itanyag sa mong night market gikan sa pagkaon, gulay ug prutas. Gitahasa na sab ang Roads and Traffic Administration aron maplastar ang dagan sa trapiko sa lugar, labi pa nga sirad-an ang tibuok Ipil Street sa nasangpit nga barangay. Makita na mo gitimbang-timbang na kay gipangayuan man og recommendation ang or observation ang RTA kung unsa gid nga kining busy gani ang traffic. In Manila, mga 5 o'clock, okay naman daw. Okay, kung dili okay, dito kita 6 o'clock. Hugot sab ang ipatumang seguridad sa Cagayan de Oro City Police. Itong mga kaigsunan ato lang i-aware. Katong mga necessary nga butang di na ngayon dalon. Di na lang nila dalon po sa maong activity kay bagaan buot sa katauhan sa maong activity. O obserba sila sa kanunay na ang mga do's and don'ts nga atong ipatuman. No? Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw.
Mamahimo ninyo kining makita pag-usap pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga naglantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Bag-amping kita mga kapuso.